Kumusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, actually no, syempre as usual, ano bang sasabihin natin? Bobo po si Sara. Katikot-tikotin po natin yung mundo mga kababayan, no? Bobo po talaga si Sara. Kasi po ngayon, ang sabi po ni Sara Duterte, doon po sa harapan ng daig, di ba kasi nagrarally na naman po sila doon, ang sabi po ni Sara na, ano daw, tawag nito? Marites lang daw po yung mga binigay daw po na kaso laban po kay Digong. Yun yung katangahan nito ni Sara, no? So ito, pag-usapan ngayon natin to, no? So sabi dito, okay, Vice President Sara Duterte blasted the alleged collusion between the Marcos administration and the International Criminal Court to keep former President Rodrigo Duterte behind bars, despite the case being based on marites, gossip, and unfounded claims. Di rin yung mga kababayan. Di ba? Paano natin masasabi, paano nasabi ni Sara Duterte na marites po yung kaso na binigay nga po kay dating Pangulong Digong kung may mga namatay na tao? Tapos syempre, itong mga bobang mga DDS naman, maniniwala na naman po ito. Kasi nga mga tanga nga po talaga yung mga hayop na yan. So ngayon, basahin po natin to, no? So ano po, Mami Terry, no? Sabi dito. Okay. So, naggagamitan sila. Sara Duterte says Marcos wanted Rudy Gun. ICC needed a case to stay relevant. Alam nyo, mga Streetwise, no? Kung ganito po yung gagawin po ni Sara Duterte, mas lalo pong hindi makakalaya si Digong. Ano ba talaga gusto mo, Sara? Alam mo, no? Ano eh, logically speaking, mga Streetwise, napaka-illogical po ng ginagawa ni Sara. Logically speaking, napaka-illogical. Hindi, kasi ang point natin dito, no? Di ba ang ginagawa po ni Sara at saka nila Kaufman, no? Nagpipetition sila na magkaroon po ng interim release si Digong para nga po makalaya. Oo, di ba? Tapos, ang gusto pa nga ng iba, magkaroon nga raw ng house arrest. Tapos, gusto pa nilang ma-dismiss yung kaso kasi wala daw jurisdiction. Well, mga kababayan, paano natin masasabi? Di ba? Paano masasabi ni Sara Duterte yung mga bagay na yan na base po sa marites, yung kaso ni Digong, kung siya po ay nangihingi po ng interim release, mas lalo po siya hindi ba pagbibigyan nito? Di ba kasi ito yung point natin mga kababayan eh. Tayo po, natural po sa atin na kapag tayo po meron po tayong pabor na inihiling, nagpapakumbaba tayo. Di, kakastart ko lang po Black Tiger, no? Di ba tama, di ba? Tama, di ba? Kapag tayo po humingi po tayo ng pabor, nagpapakumbaba tayo para mapagbigyan tayo. Natural yun, ganun talaga. Pero ang malapit po dito kay Sara Duterte mga kababayan, sila na nga yung humingi ng pabor, sila pa yung mayabang. So ang tanong dito, gusto mo ba talaga lumaya si Digong o ayaw mo? Kasi kung ganyan po yung gagawin ni Sara, nasisiraan mo pa yung korte ng ICC, na ang sabi nga po ni Sara, kailangan lang talaga ng kaso ng ICC para maging relevant, lalong hindi ka mapagbibigyan ng interim release niyan. Anong akala mo sa judge ng ICC? Hindi marunong makaintindi ng Tagalog? Di ba? Ayaw ata ni Sara makalaya si Digong eh. Kunwari ka lang ata, Sara, na gusto mong lumaya, pero in reality, yung ginagawa mo sa labas ng ICC, na sinisiraan mo yung ICC mismo, yung korte mismo, mas lalo mo pinabibigat yung damdamin, no, or ng loob ng mga judges para mabigyan kayo ng interim release. Boblocks din eh, no? So sabi niya pa dito, ito, tinan niyo dinagdagan niya pa. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na nila makuha yun eh. Pero ang nangyari, binigay siya ng administrasyon ni Marcos, ginamit, nagkonsyaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito, she said. O, di ba? So, parang ayos eh, no? Sabi pa dito, kailangan ninyo ng kaso, kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talon na kami sa politika. Nagagamitin sila, sabi nga ni Sara.
Wala kasing alam si Sara, puro politika lang talaga alam niya, no? O, the 80-year-old Duterte has been detained at the ICC facility since March pending a trial on alleged crimes against humanity. So, his legal camp has already asked for his interim release, citing his old age and frail health. But the prosecution blocked the move. Okay. So, malabo talaga to, no? Vice President argued that the ICC case against her father was built on false testimonies. So, marites nga, from some mentally unstable witnesses, as well as inaccurate media reports on alleged drug war killings. Okay. So, mga kababayan, ang nakikita po natin dito, na mentally unstable, kasi sabi ni Sara, di ba, yung mga witness daw po ng drug war ni Digong, mga mentally unstable. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, na totoong mentally unstable dito si Sara. Kasi mga ka-streetwise, no, kung gusto nyo kayong mabigyan ng interim release po ng ICC, respeto nyo po yung, yung korte. Hindi yung binabastos mo pa. Kaya ako naniniwala ako na gusto mong lasunin si Digong eh. Hindi nga. Kasi mga kababayan, di ba kahapon, na-topic natin yan kahapon, di ba? Na gustong magpuslit ng pagkain ni Sara sa loob ng ICC. Mali ba natin kung lason yun? Oh. So ngayon, syempre mga kababayan, kung talagang gusto talaga ni Sara na gumawa ng paraan para mapabuti po yung tatay niya, magpakabait po siya sa korte ng ICC. Hindi yung kaawayin niya pa. Bobo talaga nito, no? Sabi niya pa dito. Ito pala. Pero ani VP Sara, may mga tanong pa. May video pala dito, okay. So, panoorin natin yung video. Malakas ata yung sound ko. Lakas ang background ko. Tingnan lang. Yan. Okay. Tignan natin to May mga tanong pa rin kaugnay sa datos at impormasyon tungkol sa drug war at umano'y extrajudicial killings. Ano sabi nila? 30,000 dead. Nagsimula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Lahat ng mga namatay, DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. At anong Bobo rin talaga nito, no? So, yung hinahanap po ni Sara Duterte, yung 30,000 na po na namatay. Sino ba may sabing 30,000 yung namatay? Na eksakto. Bobo rin talaga nito. Ang nakalagay po dito, tingnan nyo ang mga nakalagay po sa mga news report, mga kababayan. Kita nyo to. Bobo talaga nito. Magbabasa nila, di pa naintindihan. O sabi dito, yan new publications, Iglesias explaining the pattern of drug war. So, nakalagay dito, ito no, okay, a national war on drugs under former President Rodrigo Duterte killed an estimated 12,000 to 30,000 victims. Bobo ka talaga, Sara, buha ka ng ina ka. Oh, ang sabi ni Sara, hinahanap ko yung listahan sino yung mga namatay. Wala naman silang napakitang 30,000. Ang nakalagay ba 30,000 eksakto? Ang nakalagay mga kababayan, estimated 12,000 to 30,000 na katao yung namatay. Ba't mo hahanapin nga 30,000 kung estimated nga lang? Puta, English na nga lang, di mo pa maintindihan. Anong klase yun? Para ka nakipag-usap sa bobo. Ang bobo naman nito. Puta, estimated, hindi alam ibig sabihin. Oo nga, totoo yung toto. Parang ka nakapag-usap sa bata. Ano ba yun? Sige, continue natin, May mga tanong pa rin kaugnay sa datos at impormasyon tungkol sa drug war at umano'y extrajudicial killings. Ano sabi nila? 30,000 dead. Nagsimula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Lahat ng mga namatay, DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila
Ang listahan? Walang listahan na 30,000. Baka nabagyan niya magsalita to. Hiningi mo sa kanila, 30,000. Wala lang pakita, 30,000. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda pa yung iba sinasabi biktima. Dahil Ano, parang ka nakapag-usap sa sinto-sinto nito. Diyos ko na. Parang, ba? hindi masabi kung totoo nga na sila ay biktima ng EJK. Giit ng bise, alam daw ng ICC na ganyan ang estado ng kaso, pero pinilit pa rin daw nilang hulihin ang dating Pangulo. Binigay siya ng administrasyon ni ginamit, nagkonsyaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso, kailangan namin palayasin yan dito kasi talong-talo na kami sa politika. Kita mo, di ba? Pero ani VP Sara, may Binabastos ni Sara Duterte yung ICC. Puta, di ba lalo ka di mapagbibigyan ng, ng interim release? Gago talaga, no? Minsan nagdududa na talaga ako. Gusto mo ba talaga makalaya si Digong? Gusto mo ba talaga? O mas gusto mo talaga madiin dyan si Digong? Hindi ka ba nainis sa sinasabi Takero? Hindi. Natatawa nga lang ako eh. Di ba? Hindi, nakakatawa po siya talaga. Sa totoo lang, no, pag si Sara po, magsalita po, wag na po natin kaasaran. Tawanan na lang po natin yung kabubuhan niya. Nakakatawa po talaga siya. Oo, nakakatawa talaga. So isipin mo hinahanap niya 30,000 tapos ang nakalagay naman pala doon estimated. Hindi naman po ganun yung ibig sabihin ng estimated. Di ba? So, by the way, mga kababayan, no? Medyo makapal lang talaga yung face ni Sara, no? Abot hanggang dito sa amin. So ngayon, mga kababayan, no? Syempre, ani VP Sara, may mga dahil nga po dyan sa mga statement nga po na yan ni Sara, tignan nyo to Dahil nga po sa mga statement po na yan ni Sara, sabi niya dito, ito ang naging komento ni House of Representatives spokesperson Princess Abante na sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na dahil sa Marites, kaya umano nakakulong ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Okay, pag-giit ni Abante, galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity laban kay ex-president at hindi umano galing sa anumang chismis. So, napaka-basic ng sagot. Sobrang basic ng sagot dito ni Princess Abante. So, ito yung sabi ni Princess Abante dito. Tingnan nyo to. Ito, sige. Ang statement ni VP ay base sa Marites. Ang kaso doon sa ICC ay ayon sa ebidensya. Siguro doon tayo tututok. Kung ano yung pinagbabasihan ng mga reklamo, hindi ito galing sa anumang chismis. Ito ay galing sa mga ebidensya at mga testimonies ng mga witnesses. At saka base rin po sa datos. Tanda natin mga kababayan, hindi pwede sabihin ni Sara Duterte na base po sa chismis yung kaso po kay Digong kasi po may mga namatay. 'Di ba? At may mga umamin na sila po ay nabigyan po ng pera para po sa reward system. So hindi 'di ba? Bobo men. Bobo nito. 'Di ba? So ngayon tingnan niyo to Sabi niyo pa dito. Well, Meron pa ba? Ay, okay. Kikis na pala tayo. So ngayon mga babae, so ang point natin dito, no? Dito ba kung pagbabasihan po natin yung inaakto nga po ni Sara Duterte, ang totoo, parang ayaw niya po talaga palayain si Digong. Parang ayaw niya po talaga makalaya si Digong. Ayan po nakikita natin dito kasi kung ako po, no, kung ako po si Sara, tatay ko nakakulong sa ICC, hindi ko po gagawin yan. Especially na ako, nangingi po ako ng interim release para makalaya si Digong. Actually, hindi ko po gagawin yan. Tapos doon pa mismo sa harapan ng ICC. Mas lalo mong binigyan ng dahilan ang judges ng ICC para hindi kayo mapagbigyan po ng interim release. Kasi po, tandaan po natin, no, na isa po talaga sa mga mga kondisyon. Isa po sa mga kondisyon para po mabigyan po ng interim release si Digong
mapakita dapat ng kampo ng depensa na si Duterte po hindi po makakaapekto po sa kagalaw ng kaso. Hindi rin po makakaapekto si Digong sa mga witness at mga biktima sa kaso niya pag siya po nakalaya. Pero pag ganyan po ginagawa ni Sara, na nagpapakita po siya ng kapangyarihan bilang vice presidente, isipin mo pupunta siya ng dahig para bisitahin yung tatay niya, tapos papaalam siya sa Facebook page mismo ng Office of the Vice President. So bit-bit niya yung pagiging vice presidente niya papuntang dahig. At bukod doon mga kababayan, nakapag-gather po si Sara Duterte ng mga bobong mga supporter na DDS doon po sa harapan ng dahig. Tapos sasabihin niya, yung mga kaso ng tatay ko, gawa-gawa lang yan, marites lang yan. Ginagamit lang ng ICC si Duterte, ang tatay ko si Digong, para maging relevant sila. Mas lalo kang di bibigyan ng interim release niya pag ganyan ka. Kasi pinapakita mo na makapangyarihan pa rin kayo. Di ba? Basta kaya her mindset is different from yours, di ba? Kaya nga, di ba? Parang bobo-bobo naman ito. Dapat pag manghingi ka ng interim release, dapat mas pinapakita mo sa korte na hindi kayo ganung kapangyarihan, wala kayong ganung kapangyarihan, hindi kayo ganung makapangyarihan para makapagkandak ng rally, para siraan yung korte. Isipin nyo lang hindi pa nakakalaya si Digong, sinisiraan na ni Sara. Paano pag si Digong pa nakalaya? Siguradong madaming sasabihin po yan sa ICC. Madami paninirang gagawin yan sa ICC at alam po yan ng mga judges. Wala, bobo talaga, di ba? So ngayon parang lumalabas talaga dito, kunwari lang si Sara. Gusto niya palayain si Digong, pero in reality parang ayaw niya talaga. Di ba? 5 years old ang lang label ng utak ni Sara, mukha nga ganun, di ba? So kayo po, ano po masabi niyo nga po dito na pinagagawa po ni Sara Duterte dyan po sa harap po ng dahig? Kayo ba, naniniwala ba kayo na itong ginagawa po ni Sara na rally, no? Kasama ang mga DDS, tapos itong mga ginagawa niyang mga statement para siraan po yung korte ng ICC, makakatulong ba to sa kaso ni Digong para mabigyan siya ng interim release? Di ba? So kayo ba, naniniwala ba kayo na gustong palayain talaga ni Sara si Digong sa kulungan? Kasi parang hindi ata So yun, sa comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan sa Steam Replay, palag pa subscribe. Hindi makalabisan pa share na rin na video po na to. Okay. So iwanan muna natin yung topic na yan. And then ito yung pinaka main topic natin, no? Yung kay Cheese.